Isang dalagang ulila, nag-isa, at halos sumuko na sa buhay. Pumayag na maging surugete, para sa babaeng nagligtas sa kanya mula sa gutom. Hindi niya alam, ang batang dadalhin niya sa sinapupunan, ay dugo ng kanyang sariling ama na matagal niyang inilibing sa limot. Nang makita niya ang asawa ng babaeng iyon, tumigil ang mundo niya, at nagsimula ang pinakamasakit na himala ng kanyang buhay. Sa gitna ng madilim na gabi, habang ang ulan ay walang tigil na bumubuhos sa bubong ng maliit kong apartment sa Maynila, nakaupo ako sa sahig, hawak ang lumang litrato ng aking ina, at ang luha ko'y tahimik na tumutulo. Ako si Maria, isang dalagang 22 taong gulang, na nawalan ng lahat, trabaho, pamilya, at halos lahat ng pag-asa. Pero sa oras na iyon, ang tanging nasa isip ko ay ang desisyong gagawin ko bukas. Pumayag na maging surrogate mother, para sa isang babaeng hindi ko palubusang kilala, ngunit siyang nagligtas sa akin mula sa gutom at kawalan. Paano ko ba napunta rito? Paano ko nasabi ang sa isang bagay na maaaring baguhin ang buong buhay ko? Habang iniisip ko iyon, ang alaala ng aking nakaan ay bumabalik na parang alon na hindi ko mapigilan. Bumalik tayo sa simula, noong ako'y 18 pa lamang. Lumaki ako sa isang mahirap na barangay sa Quezon City, kung saan ang aking ama ay isang construction worker na laging lasing, at ang ina ko naman ay walang tigil na naghahanap ng paraan upang pakainin kami. Maria, anak, magiyaga ka. Sabi niya palagi sa akin, habang hinahalo ang kanin na may konting asin lamang. Pero isang araw, nang bumalik ako galing eskwela, nakita ko siyang nakahiga sa kama, walang buhay. Stroke daw, sabi ng doktor, dahil sa sobrang pagod at kakulangan sa gamot. Ang ama ko, umalis na siya noon pa, iniwan kami sa utang at saki. Mula noon, ako na ang nagtrabaho, naging waitress sa isang maliit na karinderya, naglalaban ng damit ng kapitbahay, kahit ano, basta may makain. Pero ang buhay sa lungsod ay malupit, ang upa sa apartment ay tumaas, ang presyo ng pagkain ay lumobo, at ako'y nag-iisa, walang kaibigan o pamilyang maaring tumulong. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, bigla akong nahilo. Gutom na gutom ako, wala akong kain mula umaga. Bumagsak ako sa gilid ng daan, at ang huling naalala ko ay ang mga ilaw ng sasakyan na papalapit. Pagkagising ko, nasa hospital ako. Miss, okay ka na ba? Tanong ng isang babaeng nasa tabi ko, na may maamong mukha at eleganteng damit. Siya si Aling Rosa, isang mayamang negosyante na may sariling bautike sa Makati. Siya ang nagdala sa akin doon, nagbayad ng bill, at kahit hindi niya ako kilala, nag-alok pa siyang tumulong. Anak, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa'yo, sabi niya, habang hinahawakan ang kamay ko. Bakit? Dahil naalala raw niya ang kanyang sariling anak na namatay sa aksidente ilang taon na ang nakalipas. Ako raw ang kanyang second chance upang maging mabuti. Mula noon, naging malapit kami. Tinulungan niya akong makahanap ng mas magandang trabaho bilang salesladi sa kanyang tindahan. Binigyan niya ako ng lugar na titirahan. Maliit na apartment na malapit sa show. Maria, ikaw ang parang anak ko na, sabi niya palagi, at sa kanyang mga mata, nakikita ko ang sakit ng pagkawala, pero rin ang pag-asa. Ako naman, puno ng pasasalamat. Paano ba ako makakabayad sa kanyang kabutihan? Sa kanyang asawa naman, si Mang Carlos, hindi ko pa siya nakikita ng personal. Lagi siyang nasa abroad para sa negosyo, sabi ni Aling Rosa. Busi siya, pero mabait, kwento niya, habang ipinapakita ang mga litrato nila sa phone. Isang matandang lalaki, may ngiti na maamo, pero may lungkot sa mga mata. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Habang nagkakape kami sa opisina, bigla siyang umiyak. Maria, may sakit ako, sabi niya. Hindi ako makabuo ng anak. Ilang beses na kaming sumubok ni Carlos, pero hindi na raw possible. Ang kanyang mga luha ay tumulo, at ako'y natigilan. Siya, na may lahat, pera, negosyo, asawa, ngunit walang anak na magmamana ng kanyang pag-ibig. Gusto ko ng anak, Maria. Pero ang doktor, sinabi na hindi ko na kayang magdalang tao. At doon, sa gitna ng kanyang sakit, nag-alok siya. Pwede ka bang maging surugete para sa amin? Ikaw ang kipiliin ko, dahil alam kong mabuti kang tao. Babayaran ko lahat, medical, tirahan, at higit pa. Para sa'yo rin ito, para makabangon ka ng tuluyan. Natigilan ako. Surrogate. Magbubuntis ako para sa kanila. Ang aking katawan, ang aking buhay, para sa isang bata na hindi ko mapapanatili. Pero ang kanyang mga mata, puno ng desperasyon at pagmamahal, ay hindi ko matanggihan. Aling Rosa, para sa inyo, sabi ko, bagaman ang puso ko ay puno ng tako. Paano kung magbago ang isip ko?
Aano kung masakit. Pero ang pasasalamat ko sa kanya ay mas malakas kaysa sa aking mga alinlangan. Simula noon, nagsimula ang proseso, mga check-up, hormone shots, at ang IVF. Si Mang Carlos ay nasa abroad pa rin, kaya si Aling Rosa ang laging kasama ko. Salamat, Maria. Ito ang pinakamalaking regalo mo sa amin, sabi niya palagi, habang hinahawakan ang tiyan ko na unti-unting lumalaki. Habang lumilipas ang mga buwan, ang aking buhay ay nagbago. Ang tiyan ko ay lumobo, ang aking likod ay sumakit, at ang emosyon ko ay parang roller coaster. Masaya para kay Aling Rosa, ngunit may lungkot para sa sarili ko. Iniisip ko, ano kaya ang pakiramdam na maging ina? Pero ito'y hindi akin. Sa gabi, habang hawak ko ang tiyan, nararamdaman ko ang sipa ng bata, at ang luha ko'y tumutulo. Anak, para sa kanila ka, bulong ko sa sarili. Si Aling Rosa naman ay laging masaya, naghahanda ng nursery, bumibili ng damit para sa baby. Girl ito, Maria. Parang ikaw, sabi niya, at kami tumatawa. Pero sa loob ko, may kirot, dahil alam kong darating ang araw na ibibigay ko siya. Isang araw, habang nasa ika-6 na buwan ako, tumawag si Aling Rosa. Maria, uwi na si Carlos bukas. Excited na siyang makita ka at ang baby. Natuwa ako, ngunit kinabahan rin. Paano kung hindi niya ako magustuhan? Paano kung magselos siya? Pero kinabukasan, nang dumating ako sa kanilang malaking bahay sa Alabang, puno ng bulaklak at pagkain, nagulat ako sa nakita ko. Si Aling Rosa ay masaya na naghahanda, at nang bumukas ang pinto, pumasok si Mang Carlos, ngunit nang makita ko ang kanyang mukha, ang mundo ko ay tumigil. Siya ang lalaking nakita ko sa litrato ng aking ina, ang ama ko na umalis sa amin noon. Ang mukha niya, ang mga mata, ang peklat sa pisngi, lahat ay pareho. Paano? Bakit? Ang aking ama, na iniwan kami sa kahirapan, ay ang asawa ni Aling Rosa. Ang kanyang ngiti ay nagyelo nang makita ako, at ang aking bibig ay hindi makapagsalita. Maria, bulong niya, puno ng gulat at saki. Si Aling Rosa, walang kaalam-alam, ay masayang nagpakilala. Carlos, ito si Maria, ang surugete natin. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang katotohanan, na ako ang kanyang nawawalang anak, at ang batang nasa tiyan ko ay ang kanyang apo. Ang luha ko ay bumuhos, at ang silid ay napuno ng katahimikan na puno ng lihim at saki. Ano ang gagawin ko ngayon? Paano ko sasabihin ang katotohanan na maaring sirain ang lahat? Ang katahimikan sa malaking sala ng bahay, sa Alabang ay parang malamig na kamay na humigpit sa aking lalamunan. Nakatayo ako roon, hawak ang aking 6 na buwang tiyan, habang ang mga mata ni Mang Carlos, o dapat ko na bang tawaging tatay, ay nakatitig sa akin na parabang nakakakita siya ng multo. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, at ang mga kamay na dating matatag sa mga litrato ay ngayon ay parang nanghihina. Maria. Ulit niya, mas mahina ngayon, na parabang natatakot siyang bigkasin ng malakas ang pangalan ko. Ikaw ba talaga yan? Hindi ako makagalaw. Ang mga paa ko ay parang nakakabit sa marmol na sahig. Si Aling Rosa, na nasa pagitan namin, ay napatingin sa akin, tapos kay Carlos, tapos muli sa akin. Ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Carlos, kilala mo ba si Maria? Tanong niya, ang boses ay nanginginig sa pagkalito. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, lumapit siya sa akin ng dahan-dahan, na parabang natatakot siyang mawala ako kapag masyado siyang bumilis. Nang makalapit na siya, inabot niya ang aking mukha gamit ang kanyang mga kamay na malamig at nanginginig. Ang mga mata niya ay puno na ng luha. Anak ko, bulong niya. Maria Clara, anak ko to, Rosa. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ko. Ang pangalan ko, ang buong pangalan ko, na hindi ko na narinig mula nang umalis siya. Maria Clara, gaya ng nobya ni Crisostomo Ibarra. Iyon ang pangalan na binigay niya sa akin noong isinilang ako. At ngayon, naririnig ko ulit ito mula sa kanyang bibig. Si Aling Rosa ay napaatras. Ano? Ano tong pinagsasabi mo, Carlos? Hindi ko na napigilan. Ang mga luha ko ay bumuhos na parang gripo, na hindi na mapipigilan. Tatay. Sabi ko, ang salita matagal ko nang inilibing sa ilalim ng galit at saki. Bakit mo kami iniwan? Bakit mo iniwan si nanay hanggang mamatay siya sa kahirapan? Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang amoy niya, ang amoy ng sabon na lifebuoy at tabako, ay bumalik lahat sa alaala ko noong bata pa ako. Noong hinahintay ko siyang umuwi galing trabaho dala ang ice cream o kaya choknot. Niyakap niya ako na parabang hindi na niya ako pakakawalan pa. Pasensya ka na, anak, pasensya ka na. Paulit-ulit niya. Hindi ko alam na ganito ang nangyari sa inyo.
Akala ko nakakaahon kayo. May pinadala naman akong pera noon. Pera, sigaw ko, hinahatak ang sarili mula sa yakap niya. Tatay, isang beses mo lang kaming pinadalhan. Tapos nawala ka na. Si nanay, namatay siya habang naghihintay sa'yo. Ako, nag-iisa ako sa mundo. Si Aling Rosa ay umupo sa sofa, hawak ang kanyang ulo. Carlos, ipaliwanag mo to. May anak ka pala. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahan-dahan siyang lumapit kay Aling Rosa. Pero hindi niya ito mahawakan. Rosa, mahal, noong makilala kita, iniwan ko na ang nakaan ko. Si Elena, ang nanay ni Maria, nagsabi sa akin noon na ayaw niya na ako. Na may iba na siya. Pinaniwalaan ko. Umalis ako, nagtrabaho sa abroad, at doon kita nakilala. Akala ko tapos na ang kabanata ko sa kanila. Akala mo lang, sigaw ko. Hindi totoo yon, tatay. Si nanay, hanggang mamatay siya, ikaw lang ang hinintay niya. Ang buong kwarto ay napuno ng katahimikan ulit, pero mas mabigat ngayon. Si Aling Rosa ay tumingin sa akin, tapos sa tiyan ko. Unti-unti, parang may gumuhit na katotohanan sa kanyang mukha. Ang bata, bulong niya. Maria, ang bata sa sinapupunan mo, anak mo to ni Carlos. Hindi ako makasago. Ang aking lalamunan ay parang may nakabara. Hindi ganoon. Pero sa paang ito, dugo niya rin ito. Apo niya. Teka, sabi niya, tumayo at lumapit sa akin. Kung ikaw ang anak niya, at ako ang naghanap sa'yo, para maging surugete, ibig sabihin, hindi niya natapos. Ang mga luha niya ay bumuhos na rin. Hawak niya ang aking mga kamay. Maria, anak ko rin pala to. Apo ko pala ang dinadala mo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Galit, lungkot, takot, o saya. Lahat sila ay naghalo-halo sa loob ko. Aling Rosa, asensya po. Sabi ko, yumuko. Hindi ko po alam. Kung alam ko lang na siya ang asawa niyo. Huwag kang humingi ng tawad, sabi niya, nyakap ako ng mahigpit. Diyos ko, Maria, ikaw pala ang hinintay kong anak na babae. At ngayon, ibinibigay mo pa sa akin ang apo ko. Si tatay ay lumapit sa amin, at sa kauna-unahang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, nyakap niya kaming dalawa. 3 taon na pinagtagpo ng tadhana sa pinakamasakit at pinakamagandang paan. Pero habang yakap-yakap kami, may kirot pa rin sa dibdib ko. Dahil alam ko, hindi pa tapos ang istorya. May mga tanong pa rin sa isip ko na kailangang masago. Bakit talaga siya umalis? Totoo ba ang sinabi niya kay nanay? At ang pinakamalaking tanong, taano kung may iba pang lihim siya na hindi pa niya sinasabi? Sa mga sumunod na araw, nanatili ako sa kanilang bahay. Hindi na ako bumalik sa apartment. Si Aling Rosa, na tinatawag ko ng Tita Rosa, sa loob ng isip ko, ay hindi na ako tinantanan. Ginawa niya akong tunay na anak. At si tatay, araw-araw niyang sinasabi kung gaano siya nagsisisi. Isang gabi, habang natutulog na si Tita Rosa, hinintay ko siya sa terrace. May dala akong lumang sobre, ang huling sulat na ipinadala niya kay nanay noon, na itinago ni nanay sa ilalim ng kama. Tatay, sabi ko, inabot ang sobre. Basahin mo to. Basahin mo ulit kung ano ang sinulat mo noon. Binuksan niya ito nang nanginginig ang kamay. Ang sulat ay maikli lang. Elena, kung nababasa mo to, umalis na ako. Alam kong may iba ka na. Huwag mo na akong hanapin. Para sa ikabubuti natin ito. Carlos. Tumingin siya sa akin, luhaan. Maria, hindi totoo to. May nagsabi sa akin noon na may nakita raw siyang lalaki sa bahay niyo. Naniniwala ako noon. Galit ako. Nasaktan ako. Pero hindi ko alam na buntis ka pa noon. Hindi ko alam na kailangan niyo ako. At bakit hindi ka bumalik kahit isang beses man lang? Dahil takot ako, anak. Takot akong makita ko kayong masaya na kasama ang iba. Mas madali sa akin ang maniwala na iniwan niyo ako, kaysa aminin na ako ang umalis. Niyakap ko siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kapatawaran. Pero sa kabila ng lahat ng yakap at luha, may isang bagay pa rin na hindi ko masabi sa kanila. Dahil sa 8 buwan na ako ng pagbubuntis, at sa tuwing tinitingnan ko ang ultrasound picture ng baby girl namin, may bulong sa puso ko na hindi ko mapigilan. Paano kung hindi ko kayang ibigay siya? Paano kung, sa sandaling hawakan ko siya sa aking mga bisig, ay hindi ko na siya mabitawan pa? At sa gabing iyon, habang natutulog silang pareho, tahimik akong umiyak sa kwarto ko. Hawak ang maliit na damit na binili ni Tita Rosa para sa kanya. Dahil alam ko, malapit na ang araw ng panganganak. At doon, sa gitna ng hospital na iyon,
kailangan ko nang pumili. Ibibigay ko ba ang anak ko, o pananatilihin ko siya? Kahit sirain ko ang lahat ng pinaghirapan naming ayusin. Hihintayin ko ang sagot ng langit. At sa sandaling iyon, habang naririnig ko ang malakas na tibok ng puso niya sa loob ko, nararamdaman ko na, hindi lang apo ang dinadala ko. Anak ko siya. At hindi ko alam kung ano ang mas malaki, ang pag-ibig ko sa kanya, o ang sakit na darating kapag kailangan ko siyang bitawan. Dumating ang 9 na buwan. Isang madaling araw, habang natutulog pa ang buong bahay, bigla akong nagising sa matinding sakit sa tiyan. Parang may humihila at tumipilipit sa loob ko. Basang-basa na ng pawis ang damit ko, at nang tingnan ko ang kama, may dugo na. Napasigaw ako sa sakit. Maria, unang boses na narinig ko ay si Tita Rosa. Kasabay ng pagbukas ng ilaw, nakita ko siyang nakatayo sa pinto, nakapantulog pa, pero agad siyang tumakbo sa akin. Carlos, tawagin mo ang driver. Manganganak na si Maria. Sa loob ng ilang minuto, nasa ospital na kami. Ang sakit ay sunod-sunod na, parang alon na hindi na humihinto. Hawak ni Tita Rosa ang kamay ko, habang inilalabas ako ng mga nurses sa delivery room. Si tatay, sa labas lang, nakita ko siyang nakayuko at nagdarasal, ang rosaryo sa kamay. Maria, anak, kakayanin mo to, bulong ni Tita Rosa habang hinahawakan ang mukha ko. Para sa atin to, para sa baby natin. Pero sa loob ko, may ibang sinasabi ang puso ko. Para sa akin siya, bulong ko sa sarili habang umiyak. Anak ko siya. 1 oras at kalahati ng pag-iris, ng pagtili, ng paghawak sa kamay ni Tita Rosa ng mahigpit. Sa wakas ay narinig ko ang iyak na iyon. Maliit, malutong, puno ng buhay. Isang malusog na baby girl, sigaw ng doktor. Inilagay nila siya sa dibdib ko. Basang-basa siya, maliit, mainit, at ang mga mata niya, kahit bagong silang pa, ay parang nakatingin na sa akin. Hawak ko siya, at sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Anak ko, bulong ko, hinahalikan ang kanyang noo. Baby ko. Hindi ko na napigilan ang hagulgol ko. Ang mga nurse ay natigilan. Si Tita Rosa, na nakatayo sa gilid, ay napaluhod. Alam niya. Alam niya sa mga mata ko. Maria, tawag niya, ang boses ay nangingini. Ibibigay mo ba siya? Hindi ako makasago. Niyakap ko lang ng mahigpit ang anak ko, ang anak namin, at umiling. Hindi ko po kaya, sabi ko sa gitna ng iyak. Pasensya po, tita. Tatay, hindi ko po kayang ibigay siya. Anak ko siya. Totoong anak ko. Tahimik si Tita Rosa. Tumingin siya sa akin, sa baby, tapos sa akin uli. At sa halip na magalit, sa halip na umiyak sa lungkot, ngumiti siya. Ngumiti siya ng may luha. Alam mo ba, Maria, sabi niya, lumapit at hinaplos ang ulo ng baby. Mula pa noong una kitang nakita sa gilid ng daan, alam ko nang akin ka na. Hindi ko kailangang maging surugete, para maging anak kita. Ikaw na ang anak ko. Tumingin siya kay tatay na ngayoy pumasok na sa kwarto. Luhaan din. Carlos, tingnan mo. Apo natin yan, at anak natin yan. Taeho. Lumuhod si tatay sa tabi ng kama, hinawakan ang maliit na kamay ng baby, tapos ang kamay ko. Maria, anak, hindi mo kailangang maging surugete, para maging pamilya tayo. Matagal na kitang anak. At itong bata, apo ko man siya sa dugo, anak mo siya sa puso. Akin rin siya. Tumingin ako sa kanila. 2 tao na handang ibigay ang lahat para sa akin. Kahit wala akong maibigay pabalik. Pasensya na po, sabi ko ulit. Huwag kang humingi ng tawad, sabi ni Tita Rosa. Dahil ngayon, kumpleto na tayo. May anak na tayo. May apo na tayo. May pamilya na tayo. At doon, sa gitna ng delivery room na puno ng luha at ngiti, niyakap kaming lahat ng isa't isa. Si tatay, si Tita Rosa, ako, at ang maliit na anghel na nasa bisig ko. Tinawag namin siyang Elena Grace. Elena, para sa nanay ko na hindi na nakita itong araw na ito. Grace, dahil biyaya siya mula sa langit na nagpagaling sa lahat ng sugat namin. At sa mga sumunod na taon, lumaki si Elena sa bahay sa Alabang. Tinatawag si Tita Rosa na Mama Rosa, si tatay na Lolo Dad, at ako ang nanay, na laging kasama niya sa bawat hakbang. Hindi perpekto ang kwento namin. May mga gabing umiiyak pa rin ako, kapag naalala ko si nanay, na hindi nakayakap sa apo niya. May mga araw na nag-aaway pa rin kami ni tatay tungkol sa nakaan. Pero sa bawat umaga, kapag nakikita ko si Elena na tumatakbo papunta sa akin na may ngiti, alam ko, lahat ng sakit ay may saysay. Dahil minsan, ang pinakamalaking biyaya ay darating sa pinakamasakit na paan. At ang pag-ibig na tunay, hindi kailangang ipanganak mo sa sinapupunan mo para maging anak mo siya. Minsan,
sapat na ang ibinigay mo ang buhay mo para sa kanya. At minsan, ang Diyos ay gumagawa ng himala sa pamamagitan ng mga luha, ng mga pagkakamali, at ng mga pusong handang magpatawad. Salamat sa Diyos, dahil sa wakas, buo na ang pamilya ko. At sa wakas, nahanap ko na ang aking tahanan.